Magandang araw sa inyong lahat mga kapansit, mga kaalamat, sa Creepy Macpansit ka man o sa Dear Sir Paul. Bago po tayo magsimula sa kwento natin sa araw na ito, which is kay Mang Kanor, ini-invite po muna kitang mag-subscribe, mag-follow, mag-like o manood o sumuporta sa isa pang side channel natin. Ito po yung Paul Adventures. Basically, dati po itong motovlogging channel, pero pinalitan ko po o ni-rebrand ko po. Ang plano ko kasi dito hindi lang puro motovlog, adventures na rin, pagpunta sa iba't ibang lugar, sa personal life ko, ng family ko. At the same time, may mga bago akong gagawin dyan sa channel na yan, exploration vlogs, meaning pupunta tayo sa mga magagandang lugar, pero at the same time sa mga haunted places, mga bahay, mga accident prone area, ano pa ba, mga may aswang na lugar, may mga, alam mo yun, may mga nangyaring hindi inaasahan o mga kababalaghan, mga ganong bagay ba. Pero sa ngayon, may mga uploads po tayo dyan, mga dati nating uploads, at sinisimulan ko pong buhayin ulit kasi na-udod po yung pag-upload ko dyan . Pero ngayon, upload na po tayo ulit dyan. Kaya please guys, help me and please support my may other side channel, itong Paul Adventures. Sana po makadalaw kayo. And I'm sure, magugustuhan nyo rin po yan. Sisikapin ko pong mag-provide ng mga magagandang contents regarding sa mga gusto kong gawin sa buhay. Actually, before narration channel, gusto ko talagang gawin dalawang pinagpipilian ko, either narration channel or exploration vlogs. At sa ngayon, yan na po ang gagawin natin. Muli po, Paul Adventures, pa-subscribe at punta na po kayo doon. May mga uploads na po tayo. And yon, simulan na po natin ang kwento ni Mang Kanor. Magandang araw, mga kapansit, mga ka-Dear Sir Paul. O ang sabi nga ni Sir Paul na itatawag niya sa mga nandito ay mga kaalamat. Ipagpapatuloy na natin ang kwento ko. Simulan na po natin. Noong mga panahon po na iyon hindi ko talaga iniinda ang aking mga sugat, ang aking mga pinsalang natamo kasi hindi naman masyadong malala . Iba pa rin yung mga una kong natamong mga pinsala. Ang talagang nagpapabalo sa akin noon yung nalaman ko tungkol kay Elaine. Kay Elaine na akala ko huling beses ko nang makikita doon sa may lugawan. Grabe talaga ang tadhana . Hindi ka panipaniwala kung minsan. Pero ang mas hindi ka panipaniwala, siya pa ang nagligtas sa aming dalawa ni Mang Domeng. At napakagaling talaga niyang makipaglaban, Sir Paul. Oo, may mga nakita na rin naman po kung mga kababaihan ng mga nakikipaglaban sa mga aswang. Pero iba kasi talaga yung galing ni Elaine . Alam mo, angat na angat siya sa iba. Pakiramdam ko nga mas magaling siya sa akin. Yung galing niya, hindi yun yung galaw ng albularyo. Galaw talaga yun ng parang mga mersenaryo o kagaya ng sabi ko noong nakaraang kwento. Mga ninja. Ang bilis, ang pulido. Para siyang sumasayaw. Ang galing niyang umilag. Hindi nga ata siya tinamaan ng mga aswang . Bagko siya lang ang nakapagbigay ng mga pinsala sa mga ito. Ganon kagaling. Nakarating na nga kami ng bandang Pasay. Hindi ko lang matandaan kung saan banda doon. Siguro mga 2:00 o 3:00 na ng madaling araw noon. Wala na masyadong tao sa lansangan. Tapos konti na lang din yung mga sasakyan. Nandoon kami sa isang tapsihan doon na may mga tao pa rin kasi 24 hours po iyon. Noong mga panahon na yon, ginagamot ko ang mga sugat ko gamit yung mga paunang lunas na dala po namin. Habang si Elaine naman, nagmamatsyag lang sa paligid. Hindi ko talaga akalain na ganun siya. Talagang namamangha at nabibigla pa rin ako noong mga pagkakataon na iyon. Nagkakatitigan na lamang kami ni Mang Domeng at miski siya sigurado ako kung anong iniisip ko, ganoon na ganoon din. Tinitignan lang namin si Elaine. At maya-maya, lumapit muli si Elaine sa amin.
Kamusta kayo? Ayos ka lang ba, Kanor? Ikaw, Mang Doming. Elaine, huwag mo kaming intindihin. Sanay kami sa mga ganitong laban. Oo nga, Iha. Hindi mo kami kailangang alalahanin. Gusto kong malaman kung sino ka nga ba talaga. Kayo namang dalawa, mas mabang magbigay ng concern sa inyo? Tsaka paanong sanay kayo? Kanina muntik na nga kayong mamatay. Kung hindi ako dumating baka isa na kayo sa mga naninigas na bangkay doon sa storage nila. Nagkatinginan kami ni Mang Doming. Hindi ko alam kung nangaasar ba siya. Nagpapatawa. Pero mukha naman sa itsura niya na hindi yun pang-aasar. Seryoso siya. Mawalang galang na, Elaine. Pero marami na rin kaming nakalaban na aswang. Hindi ko naman iniinsulto ang propesyon ninyo o ang mga ginagawa ninyo. Ang akin lang, hindi biro ang mga kalaban ninyo ngayon. Ang grupo na yon ay nabibilang sa mga lupo ng aswang. Isang samahan ng mga elitistang aswang. Mga malalakas, mayayaman, hindi basta-basta. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya napakadelikado ang binabangga ninyo. Hindi sila mga ordinaryong aswang na mga manananggal, tiktik, o kung ano pang mga aswang sa probinsya. Mga may kaya silang aswang, hindi biro, delikado. Kaya nilang bumura ng mga pagkatao. May maakapit sila sa pamahalaan, sa mga malalaking tao dito sa bansa natin. Nagkatinginan kami ni Mang Doming. Hindi namin inaasahan yun. Sa totoo lang, wala pa naman kaming masyadong impormasyon patungkol sa mga lupo ng aswang. Pero kung sa bagay, sa background pa lang ni Madam Cynthia, medyo kahit pa paano, hindi na rin nakakagulat yun. Pero nakakabigla pa rin talaga. Pero Iha, nabanggit mo kanina, ano yun? Yung grupo mo na patungkol sa bawang? Oo, Mang Doming. Mapagkakatiwalaan naman ho siguro kayo, ano? Oo naman. Mapagkakatiwalaan mo kami. Ang grupo ko po ay tinatawag na Hiyas ng Bawang. Ito po ay grupo na kinabibilangan ng mga kababaihang tulad ko. May kaya, normal na babae, bata, matanda. Lahat kami may galit sa mga aswang. Lahat kami may mga nakaraan sa aswang kung kahit sumali kami sa grupo na ito. Ang grupo ho na ito ay malaki. Pinupondohan po ito ng mga mayayamang tao. Mga kababaihan din po, mga profesional, mga negosyante, may mga kaya, may mga tinapos. Kagaya po ng sabi ko sa inyo, ito po ang sideline ko. Kumikita po ako kapag nakakatapos ng misyon, kapag nakakapatay ng aswang. Pero basically, hindi naman po talaga ito ang rason kung bakit ako sumali dito. Dati po may pamilya po ako. Nakitira po kami sa Mindanao. Kaso, pinatay po ng mga aswang ang pamilya ko. Akala ko nga po noon, mga normal lang na aswang ang pumatay sa mga magulang at mga kapatid ko, pero napag-alaman ko po eventually, nakabilang din po sila dito sa mga lupo ng aswang. Kaya pinangako ko po noon na ako gaganti ako sa mga aswang. Hanggang sa isang ermitanya po ang nakilala ko sa Mindanao. At siya ang nagmungkahi sa akin na kung gusto ko, sumali daw ako dito sa Hiyas ng Bawang na dito nga po sa Maynila matatagpuan. Hinanap ko po ang Hiyas ng Bawang. At yun po, nakita ko po sila. Batang-bata po ako noon. Nasa 14 o 15 anyos. Sila po ang nagpaaral sa akin. Nagpondo habang nagsasanay ako sa pagpatay ng mga aswang. At makalipas po ang mga taon, heto po, nakapagtapos na po ako ng pag-aaral at kasabay po noon ang pagtatrabaho ko po bilang tagapaslang ng mga aswang.
Sa totoo lang, binibigyan po kami ng mga misyon ng aming pinuno. Pero ako, tinatanggap ko lamang po ay yung may koneksyon sa mga lupo ng aswang. At wala naman pong problema yun sa grupo ko. Kasi hindi naman po sapilitan ang pagkuha ng misyon. Dahil una sa lahat, buhay po ang nakataya rito. Yun po ang grupo ko. Hayaan niyo po ipapakilala ko po kayo minsan sa pinuno ko. Dahil sa totoo lang, naghahanap din po kami ng makakakampi dahil alam niyo naman po, hindi biro ang paglaban sa mga aswang, lalo na sa lupo ng mga aswang. Sa totoo niyan, ang tagal ko na nga pong hindi nakakatanggap ng misyon kasi maiilap po talaga ang mga lupo ng aswang. Heto lang po, yung lugawan pati yung warehouse. Sa kasamaang palad nga niyan, hindi po ako nakakuha ng impormasyon kasi nandoon po kayo, kinailangan ko po kayong iligtas. Napakamot na lamang kami. Sa totoo lang, nakakapanliit. Nakakainis din ng bahagya kasi parang naging pabigat pa kami kay Eileen. Pero mas lamang yung nakakapanliit. Kasi niligtas pa kami ng isang babae. Nakakahiya. Ganun pa man, nagpatuloy kami sa pakikinig kay Eileen. Ipinaliwanag niya lang ang lahat patungkol sa grupo niya. At hindi po nagtagal, lumiwanag na rin po, sumikat na ang araw. Naku, kailangan ko pa palang pumasok. Paano ba yan, Kanor? Mang Domeng, hanggang sa muli. Doon po ang address ko. Puntahan niyo na lang po ako kung kailangan niyo po ng tulong ko. At heto ang address mo, tama, Kanor? Isa sa mga kabundukan sa Ternate? Oo, tama, Eileen. Medyo mahirap, huwag ka mag-alala. Sanay ako mag-explore sa mga kabundukan, ano ka ba? Madali lang naman sundan itong mapa mo. Oo siya, kita-kits na lang ha. Mag-iingat kayo. Huwag kayong mamamatay. Oo naman, sige na. Ewan ko pero sa ngiti ni Eileen, para ba akong nabubuhayan. Hanggang sa nagulat na lamang ako. Aray ko! Ang Domeng naman. Ba't niya naman ako binutukan? Ay nako, kaya aga-aga nagpapantasya ka namang manyakol ka. Tara na, umuwi na tayo ng Cavite. Iski nakakahiya. Niligtas pa tayo ng babae na yon. Kayo mabigat kayo Ako pa talaga. Ay, natatawa na lamang ako noon. Tanghaling tapat nang makabalik kami sa lungga namin doon sa may Ternate. At sa hindi inaasahan, nandoon po si Mang Pulito. Pulito, hindi na ka ba? Hindi. Kararating ko lang din. Kamusta? Anong nangyari sa misyon ninyo sa Quiapo? Napalaban kami sa grupo ng mga aswang doon. Ng mga lupo ng aswang. Detalyado po naming sinabi kay Mang Pulito ang mga kaganapan. At sa totoo lang, nakakahiya. Dapat pala hindi na namin ginawa yun. Diyos ko! Kung kay Kanor na nawala ng kapangyarihang puti ng diwata maiintindihan ko pa. Dahil bagitong-bagito pa lang kung tutuusin itong si Kanor. Pero sa iyo, Domeng, ang iligtas ng isang dalaga. Nakakahiya ka. Diyos ko, anong nangyari sa iyo, kaibigan ko? Tantado, anong niligtas? Naunahan niya lang kami. Ay, sabi mo na kasi, bakit ka ba naparito? Datpal hindi na namin sinabi sa iyo ni Kanor Wala rin naman importanteng impormasyon kami nakuha doon. Nako, nakakaya. Ikikwento ko to sa iba pa nating mga kaalbularyo. Manigurado matatawa sila. Ay, nanliliit tuloy kaming dalawa. Makalipas ang ilang minutong pangaasar ni Mang Pulito. Naparito ako para ipaalam sa inyo na may pupuntahan ako sa Sariaya, Quezon. Mukhang bukod dyan sa warehouse nila sa may Quiapo.
Meron pa silang mas malaking warehouse dito sa probinsya na ito. Dito nila iniimbak yung ilang mga bangkay ng mga tao. Kung anong dahilan wala pa akong kaide-ideya. Pupuntahan ko yon at kukumpirmahin ko at kapag kumpirmado na babalikan ko kayo dito. Pupuntahan natin. Maliwanag? Di ikaw. Malis ka na nga. Tumalikod lang si Mang Doming. Mukhang piko na kay Mang Pulito. Umalis na siya. Samantalang ako naman naiwan lang ako doon sa harap ng Mang Pulito. Maghapon na rin po noon. Napahaba na pala ang kwentuhan namin. O Kanor, ikaw nang bahala dyan sa master mo. Magsanay ka bata. Siguro'y tama nga lang din yan na nawala ang kapangyarihang puti ng diwata. Para mas lumakas ka pa. Babalikan ko kayo. Sige ho, Mang Pulito. Ingat ho kayo. Hindi ho ba kayo mamamahinga muna? Hindi. Sa biyahe na ako mamamahinga. Sige na. Habang naglalakad si Mang Pulito papalayo, napagtanto ko ang sinabi niya. Kung sabagay, mas tama nga siguro na nawala ang kapangyarihang puti ni Diwata. Kung ipagpapatuloy ko ang buhay ko sa pagiging albularyo, dapat hindi ako nakadepende sa hiram na kapangyarihan. Dapat dumepende ako sa pansarili kong kakayahan at abilidad. Lumipas ho ang mga araw. Nagsanay ako. Pinagpatuloy ko ang aking mga ginagawa bilang pagsasanay. Mas matindi at mas mahirap. Pisikal, mental at espiritual. Samantala si Mang Doming naman, pikon-pikon pa rin sa mga pagkakataon na iyon. Kaya mas pinag-igihan niya pa rin ang pagsasanay. Inayos din namin ang aming pagkain noon at yung alak, itinigil muna namin. Kasabay naman po noon, inaasikaso ko rin ang aking negosyo. Mabuting at maganda ang negosyo ko noon. Laki ng pasasalamat ko dahil maayos yung nakuha ko na katiwala. Mapagkakatiwalaan siya. Sa pera, sa mga manako sa negosyo ko. Kaya hindi ako namomroblema. Lumipas po ang 2 linggo. Nasa bakuran po ako noon, gabi. Nagtatanim ako ng mga buto ng kalamansi. Dinadamihan ko yung mga kalamansi ko sa paligid ng aking bakuran. Kasi bukod sa mahilig ako sa kalamansi, alam niyo naman, kailangan kong magbaon ng maraming kalamansi para panlaban sa mga aswang. Noong mga panahon kasi na yun, mas sinahasa ko ang paggamit ng kalamansi. Simula sa buto, sa katas, sa balat, sa lahat ng parte. Nag-iisip ako ng ibang mga paraan kung papaano ito gagamitin sa labanan. Kaya kinakailangan ko ng napakaraming buto ng kalamansi. Kaya sa totoo lang, namakyaw nga ako ng napakaraming kalamansi sa palengke noon . Kailangan ko kasing patuyuin yung buto. Purgang-purga nga kami sa kalamansi juice noon . Okay nga yun . Kasi yung mga buto kailangan ko. Pinatuyo ko tapos yun nga, itinatanim ko noong gabi na iyon. Sa kasagsagan ng pagtatanim ko sa mga buto ng kalamansi, nagtaka na lamang ako dahil pagdukot ko doon sa balde na punong-puno ng mga buto, nakita ko na yung isa sa mga nadukot ko. Para bang, ano to? Bakit kumikinang? Oo, Sir Paul. Yung isa sa mga buto ng kalamansi, kumikinang-kinang, para bang tumitibok-tibok. Hinawakan ko ito at sa paghawak ko pa lamang, nakaramdam ako ng kakaibang kapangyarihan. Mabigat, malakas. Pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi ko ito makontrol. Hindi pumapasok sa aking katawan. Agad ko yung kinuha, nilagay sa garapon. Masakit kasi Sir Paul . Ang hirap gamitin . At sigurado ako, heto yung mga tinatawag nilang mutya. Pagkasinaswerte ka naman kako. Tuwan-tuwa ako. Nilagay ko yun sa garapon, pumasok sa bahay. Si Mang Doming nga noon, nakikinig ng radyo habang nagkakape. Halos mabilaukan at magulat nga nang dinaluhong ko siya. Halos tutukan niya nga rin ako ng kanyang itak. Asan? May asong ba? Sino?
Engkanto, ano? Sabihin mo, papatayin ko yan. Relax ka lang, Mandoming. Relax ka lang. Pasensya na, nagulat ata kita. Bata naman. Diyos ko, papatayin mo ako sa gulat. Ikaw ang papatay sa akin eh. Ano ba yon? Mandoming, tignan nyo ito. Ano y- Bata. Naknan tokwa. Ano bang meron ka? Ba't napakaswerte mo sa mga ganyan? Mutya yan. Isang mutya ng kalamansi. Tama ako, Sir Paul. Hawakan niyo po. Hindi. Ikaw ang unang nakahawak niyan. Ikaw lang ang nagmamayari niyan. Maaari ko lang hawakan yan kapag namatay ka na. Ganun ho ba? Hawakan mo. Alisin mo sa putalya. Nilagay ko ito sa palad ko, Sir Paul. Muli ako nakaramdam ng malakas na enerhiya. Anong nararamdaman mo? Masakit to eh. Masakit. Malakas pero masakit. Hindi ho ito pumapasok sa sistema ko. Ngayon, kailangan mong aralin yan. Aralin? Oo. Para makontrol ang lakas ng ang mutya. Hindi biro. Pero kailangan mo kung gusto mong makontrol yan. Pero iyo, binabalaan kita. Ang mga mutya may dalawang kaakibat na bagay. Una yun nga. Pwede mong magamit ang kanilang abilidad na kakayahan. At pangalawa, pwede mo itong ikamatay. Napalunok naman ako. Ganun ho ba? Hindi mo naman ito kailangan gamitin. Nasa sayo yan. Napakaswerte mo naman talaga, ano? Ay, ganun siguro talaga kapag malapit sa disgrasya. Hindi ko alam, Sir Paul, kung matutuwa ba ako o hindi. Pero ganun pa man, nandun eh. Kaya sa mga lumipas na araw, Sir Paul, sinubukan kong aralin, alamin, o pakalmahin yung kapangyarihan na tinataglay ng mutya. Ginawa ko nga itong kintas eh. Base kasi kay Mang Doming, para mas masanay daw ako, palagi ko daw itong isuot, yung dumidikit daw sa aking balat. Kasi kapag nasa botelya, hindi ko raw ito makokontrol. Ganoon daw kadalasan ang mga mutya. Kailangan daw ay 24 oras. Nasa katawan ko ito, nakadikit. Kahit masakit, mahirap, sanayin ko raw ang sarili ko. At sa totoo lang, torture yun. Napakahirap noon. Napakahirap matulog, ultimo huminga. Ramdam na ramdam ko yung sakit pero sinubukan ko. At sa mga unang mga araw talagang hirap na hirap ako pero habang tumatagal, Sir Paul, nasasanay na rin po ako sa sakit. Pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi ko magamit at hindi ko mailabas ang kapangyarihan nito. Para pong hindi ko ito makontrol. Ang sabi ni Mang Doming, ganoon daw talaga ang mga mutya. Oo, ang mga mutya o mga bertud ay kusang nagpapakita sa gusto nilang kumontrol sa kanila. Pero kahit na ganoon, hindi yun basta-basta. Gusto rin nilang subukin yung humahawak sa kanila. Kung karapat-dapat ba talaga sila. At kung hindi, pwede nila itong habang buhay na hindi ipagkaloob. Pwede nila itong iwanan na lamang. Kumbaga, yung buto bigla na lang mawawala ng lakas, lilipat na lang sa iba. At huli, pwede nila itong patayin. Papatay na lang nila yung napili nila. Nang ganun-ganun na lang. Pero ako sa totoo lang, handa ako sa lahat ng mga posibleng mangyari. At ipapakita ko doon sa mutya ng kalamansi na karapat dapat ako. Kaya sa mga lumipas ding mga araw, patuloy po ako nagsasanay. Kahit masakit, kahit mahirap gumalaw, kumilos, tinitiis ko yun. Habang tumatagal din, nasasanay na lang din po ako sa bigat ng katawan ko sa sakit. Yung hirap, yung sakit, hindi ko na rin halos nararamdaman. Pero nagpatuloy pa rin po ako. Pero sa kasamaang palad, hindi ko pa rin po makontrol
o mahiram yung kapangyarihan o kakayahan ng mutya ng kalamansi. Pero hindi po ako sumusuko. Naghihintay lang ako. Base kay Mang Doming, kailangan ko rin magtiyaga. Lumipas po ang isang buwan. Patuloy pa rin po. Wala pa rin pong improvement. Pero isang araw po noon, habang nagsasani ako sa bakuran ko kasama si Mang Doming, bigla pong dumating si Mang Pulito. At sa itsura pa lang niya, alam na namin ni Mang Doming ang impormasyon na ibabalita niya. "Handa na ba kayo?" "Handa po kami, Mang Pulito." Nung araw na yon, nagpunta kami sa isa sa mga liblib na farm dyan sa may Sariaya. Napakamapuno nga nito, maraming kawayan, maraming iba't ibang puno, at hindi mo nga ito basta-basta mapupuntahan kasi yung daan, rough road, tapos liblib na liblib talaga. Hindi naging madali ang pagpunta namin doon dahil pagkatapos namin mag-commute, naglakad na lang kami, pero sanay naman kami. At buti na lang, kabisado rin ni Mang Pulito ang daan na iyon. Ang tagal ko ring nagmanman sa lugar na ito. Doon sa mapupuntahan natin, meron doong malaking bakuran. Tapos makakakita ka ng mga kabahayan doon. Meron ding warehouse doon. Parang katatayo lang din eh. Bantay sarado 24 oras ang lugar ng mga aswang. Sigurado ka bang mga aswang yan, Pulito? Lahat sila mga aswang. Wala mga tao. At wala rin silang mga daladalang mga dekalibreng baril. Para lang sila mga ordinaryong tao. Ang itsura nila, para lang silang mga lokal, mga mambubukid. Para lang silang nagtatrabaho doon sa warehouse na yon. Anong klaseng warehouse yon? Para itong yero, malaki. Parang kasing laki ng isang covered court. Pero yun nga, gawa sa yero ang pader. Tapos, yung mga malalaki silang generator. Malamang yung mga generator na yun para pagganahin yung mga malalaki nilang storage doon sa loob. Kasi base sa napag-alaman ko, hindi na basta-basta ang ginagawa ng mga lupo ng aswang. May mga doktor na sila dyan. Kumukuha sila ng mga iba't ibang tao dito sa Pilipinas. Tapos dinadala nila dyan. Kinukuha na nila ng mga laman loob. Puso, atay, baga, at kung ano-ano pa. Depende sa kailangan siguro ng customer nila sa iba't ibang panig din ng mundo. Sa madaling sabi, human organ trafficking na ang mga ito. At yung mga bangkay naman ng tao na nadispatcha nila, yung mga pinagkuhaan nila, yun yung mga ibinibenta nila sa mga aswang para makakain ng tao. Yun ang napag-alaman ko. Kasi sinubukan ko na ring lumapit dyan eh. Pero nahirapan akong pumasok. Narinig ko lang yun sa ibang mga gwardiya nilang aswang. Halos araw-araw din may mga nagpupunta diyang magagarang sasakyan at kontrolado din nila ang ruta. Kaya hindi pwede ang sasakyan. Kaya nga naglakad tayo. May mga truck, may mga malalaki at maliliit. Sa pagkakataon na yon, napalunok ako. Ngayon alam ko na kung para saan yung mga bangkay. Grabe, hindi basta-basta ang mga lupo ng aswang. Napakasama nila. Dapat silang mapabagsak. Ganun ang ginagawa nila. Mga demonyo sila. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad, Sir Paul. Medyo malayo-layo pa raw kami. Gabi na po noong mga panahon na iyon. 10:00, pero patuloy pa rin kami sa paglalakad. Ang plano kasi namin noon, susulyapan muna namin yung warehouse, tapos lalayo. Maghahanap ng mapagkukutaan. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari. Nakaramdam kami na mayroong umaaligid sa amin. Marami sila. At sigurado kami mga aswang yon. Naglabas na kaagad kami ng mga armas. At hindi nga kami nagkamali, Sir Paul. Dahil sekundo lang ang lumipas, dinaluhong na kami ng mga aswang.
Marami sila. At sigurado ako noong mga pagkakataon na yon, kabilang sila doon sa lupo ng mga aswang kasi pamilyar yung amoy nila. Bukod doon, pamilyar din yung estilo ng pakikipaglaban nila. Magagiling sila sa martial arts, tapos ang bibilis at ang lalakas, tapos merong koordinasyon ng kanilang mga atake. Kami naman, napilitan kaming lumaban. Kailangan nating matalo ang mga ito, wala tayong pahaalisin. Dahil kung hindi, mapupurnada ang misyon na ito. Napalaban kami. Kaso, hirap na hirap kami, Sir Paul. Kakaiba ang mga aswang ngayon. Ang lalakas nila, ang bibilis. Tapos yun nga, kakaiba yung estilo nila. Hindi sila yung mga aswang na bara-bara lamang kung umatake. Para bang inaaral din nila yung mga galaw namin. Ganun pa man, may napapatay naman kami sa kanila. Pero, nabibigyan nila kami ng mga pinsala. Kaso, nagdadatingan pa rin yung ibang mga aswang. At base naman sa nakalap na impormasyon ni Mang Pulito, marami raw talagang mga aswang na naglilipot doon sa lugar. Yung mga nagronda ba, ganoon sila kaingat. Protektado talaga nila ang lugar. Hindi raw sila yung basta-bastang mga aswang. Nag-iisip daw talaga ang kanilang pinuno. Kasalukuyan kaming may hinaharap na 10 mahigit na aswang. Ako naman, ang dami ko nang natamong mga pinsala noon pero hindi naman malala. Mga kalmot, mga kagat lamang. Pero sa totoo lang, hirap na hirap ako makipaglaban kasi bukod sa kanila, iniinda ko rin noon yung kalamansi. Yung hindi ko pa makontrol na kapangyarihan niya. Hindi po nagtagal, may dumating na mas malaking aswang. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Ikaw, sino ka? Ako lang naman ang pinuno ng mga gwardya. Ngayon, pagsisisihan ninyo, mga albularyo, kung bakit kayo naparito. Papatayin ko kayo. Sumugod ang malaking aswang na ito. Kasabay noon, sumugod din yung mga bata-bata niya. Sa kasamaang palad, sa akin ito nagtungo. Sinaluko ang napakalakas na suntok niya. Napakabigat, napakabilis. Hindi yun normal para sa malalaking tao. Kung i-describe ko siguro mga nasa 7-footer siya. Tapos yung katawan niya, ang taba at ang laki. Pero hindi po yung taba na, alam niyo yun, taba po ito na muscle. Ang laki ng katawan talaga niya. Sunod-sunod niya akong pinagsusuntok. Ako naman sinalag ko lamang ito. Medyo namamangha ako noon kasi sa hindi ko malamang dahilan, nagagawa kong indahin ang kanyang mga atake. Hindi nababali ang braso ko. Kung ikukumpara yung braso ko sa kanya, parang 4 o 5 pinagpatong-patong yun o pinagdikit-dikit. Pero nasasangga ko ito. Malakas kang bata ka. Hindi ka ordinaryo. Magaling. Matutuwa ako sa laban na ito. Hindi naman ako matulungan ng 2 matanda kasi abala rin sila. Dinadaluhong sila at pinagtutulungan ng mga aswang. Ako naman, wala rin ako magawa noon. Talagang dinedepensahan ko lang ang sarili ko. Hindi nga ako makaatake. Yung ita ko noon pati balisong, nalaglag ko na rin. Umiilag lamang ako pero mas madalas sinasangga ko ang mga atake niya at habang tumatagal, nararamdaman ko na rin ang sakit, ang hirap, ang bigat. Noong mga sandali nga na iyon, gusto ko lang bitawan yung mutya ng kalamansi pero walang pagkakataon. Hirap na ako noon pero hindi ako sumusuko. Kailangan kong ipagpatuloy yun dahil kung hindi, matatalo ako, mamamatay ako. Pero maya-maya lamang, bigla kaming nakarinig ng mga yabag. Katapusan na namin. Yun ang nasa isip ko dahil mga panibagong aswang na naman. Ngunit, nabigla ako. Dahil, kilala ko yung isa sa mga dumating. Si Eileen. Grupo ito ng mga kababaihan. Nakasuot po sila ng mga puting kasuotan. At kasabay po nun, sunod-sunod na pamilyar na pagsabog ang narinig namin. Tapos kumalat ang usok, amoy bawang na may kasamang orasyon. Sa pagkakataon na yun naapektuhan yung mga aswang.
Nahirapan sila, nagsiubuhan, nakaramdam ng sakit. Kanor? Ikaw na naman? Elaine? Sa isang iglap, pinagtulungan po namin yung malaking aswang na yon na kasalukuyang nahihirapan at unti-unting humihina. Mukhang naapektuhan siya noong usok o pasabog na bawang na iyon. Bumagal na rin siya. Dinampot ko ang aking itakat sa unang pagkakataon na tamaan ko na rin siya ng aking atake. Sunod-sunod ito. Tapos umatake na rin po si Elaine gamit yung kanyang maliit na katana. Napakagaling pa rin niya. At habang nakikipaglaban, natutulala na lang ako sa mga galaw niya. Grabe talaga yung epekto ng bawang. Pero kasabay noon, hindi na rin ako nagpabaya. Ibinuus ko ang naipon kong galit at inis sa mga aswang, sa mga nalaman ko sa kanila. Sunod-sunod na taga mula sa akin, sunod-sunod na hiwa mula kay Elaine. At hindi po nagtagal, sabay po naming pinugutan ng ulo yung pinuno ng mga bantay ng aswang. At pagtingin namin sa paligid, napatay na rin pala ng mga kasama ni Elaine, ni Mang Polito at ni Mang Doming, yung mga aswang na nandoon. Pagod na pagod kaming lahat, hingal na hingal. Kanor, anong ginagawa mo dito? Kayo ni Mang Doming? Si Mang Doming ba yun? Ikaw, anong ginagawa nyo dito? May misyon kami rito eh. Pagkita ko doon sa mga kasamahan niya, 4 po ito ng mga kababaihan, mga nakasuot ng puti. Natiyak ko, kamiyembro din ni Elaine sa mga hiyas ng bawang. Magaganda rin silang lahat. Halos maglaway nga ako eh. Pero napabaling ako muli kay Elaine, nakasalukuyang nagtatanggal ng kanyang damit. Nakita ko naman ang kanyang katawan. Ang sexy kasi bakat na bakat yung hugis ng kanyang katawan. Malabotin ng coke. Halos maglaway ako. Hoy Kanor, kinakausap kita. Anong ginagawa nyo rito? Ano kasi? Kagaya mo, tinatrabaho din namin yung lupo ng aswang. Diyos ko, niligtas ko na naman kayo. Bakit ba lagi ko na lang kayo nililigtas? Hoy, anong nililigtas? Kayang-kaya ko yung aswang. Ay, siya. Oo na, kaya mo na. Kaya mo na. Nga pala, ipapakilala ko kayo sa pinuno ko. Sir Paul, mga kaalamat, mga kapanset, mga ka-dear Sir Paul. Dito ko na muna tatapusin ang kwento. Ano nga kaya ang mga susunod na mangyayari? Sino nga ang tinutukoy ni Elaine na mga hiyas ng bawang? Sino ang pinuno nila doon? Ano ang mangyayari sa pagharap namin sa mga lupo ng aswang doon sa Sariaya, Quezon? Abangan nyo ang susunod na kwento ni Mang Kanor. Ang albularyo na mahilig saan nga ba? Kay Elaine, ang albularyong mahilig saan nga ba? Sa 2 bundok ni Elaine, sa 2 bundok ng kaligayahan. Hello guys, maikling shoutout po. Bali, sikapin po natin na mag-shoutout every video, every dulo. Pero bago yan, muli guys, invite ko kayong mag-subscribe sa Paul Adventures. Asahan ko kayo doon. Kita tayo doon ha. Maraming adventures po ang gagawin natin doon. Kung ano-ano, magagandang lugar at syempre mga haunted places. O kung gusto nyo, hanap tayong aswang. Puntahan natin sa Ternate si Mang Kanor. Yun, shoutout po tayo. Every video po is maglalagay ako ng comment section. Magpipin ako ng comment. Tapos dun po kayo magre-reply. Lahat po na magre-reply, isi-shoutout ko po sa susunod na video. Pero ngayon, isi-shoutout ko lang po na mga limitado kasi hahaba po ang video. And tawag dito, isi-shoutout ko lang po yung mga naunang mga nag-comment. Kaya, yun. Hi kay Miss Dimples Yumi, kay Mare. Ninang na siya ng anak ko, by the way, kay Pio. Hi Mare, salamat sa walang sawang pag-subscribe. Nga pala, sa iyo tong isang mug dito, yung naka-display, dinisplay ko lang. Kailan mo kasi sasabihin kung kailan mo kasi sasabihin kung kailan
magpapadala sa iyo. Tagal lang hinihintay ni Mrs. yan. Anyway, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, Mare. Uwi ka na ng Pinas, kita-kits na. Next, si Nels Busarang. Hi, salamat po. Ligaya Alde, hello din. Maria Teresa Tronco, kay Faith Juntong from Liloan, Cebu. Kay Glenn Edward Eliazar, shoutout. Ami Gabukan, kay Nela Badon. Denver Viagar, kay Olivia Lazaro. Kay Rudy Jen TV, baka natunugan sila na albularyo kaya ang binigay sa kanila ay normal na lugaw talaga, hindi yung karne ng tao. Wow, ang ganda ng insights mo. Hindi ko nga naisip yun, Mr. B. And next, si Gian Mi, kay Mi Hortilano. Mary Ann Ramos. Next, si Angelo Pascual. And last po is si Yuli Sakastin. Yun muna po ang shoutout natin sa araw na ito. Next, sa story na ito, maglalagay po ako ulit ng pinned comment. Mag-reply po kayo doon para doon po kayo bumati. Para doon po kayo, doon ko po hanapin yung comment nyo at mabati ko po kayo. Ayan nga, live narration na yan. Salamat sa inyo. Live shoutout na yan. Salamat sa inyo. Yun lang, haba na ng video natin, guys. Muli, salamat po sa pakikinig sa mga kwento ni Mang Kanor. Abangan ko po kayo sa kabilang channel natin, guys, ha. Pag wala kayo doon, ako. Yun lang, guys. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na lang po ulit na kwento.